Di na po maiwasan na pagdudahan na may pinagtatakpan dito ho sa expose na bulgar na sa buong mundo at sa buong bansa na talamak, matindi ang pang-aabuso sa pera at kapangyarihan ng mga temporaring nakahawak ng gobyerno sa local at national position, especially sa national government, dahil sa bilyong-bilyong korupsyon sa mga project ng gobyerno, flood control, scam. Kaya ko po nasasabi ito dahil mula pa ng pagpasok ng bagong taon, ngayong 2026, patapos na ang first quarter, 3 buwan, walang nangyari. Walang bagong nakasuhan, walang naipakulong na mga korap o sangkot sa korupsyon. Anong nangyari? Mapapailing ka na lang. Kung anong ingay ng mga otoridad noong nakaraang taon, mula July hanggang bago nagpasko, na parang ang laki ng ating pag-asa na magkakaroon ng hustisya ang perang nawawala ng taong bayan, tayo pala ay pinaasa lang. Pagkatapos nun, wala na. Wala na silang naipakita. Nandyan pa rin ang mga posibleng sangkot. Nandyan ang mga di umano'y testigo at dokumento. Pero po yung kinasuhan para maaresto at makulong, wala silang nagawa sa nakalipas na, sabihin nating 4 na buwan na. Kasi December, sinabi nila bago magpasko maraming makukulong, walang nangyari. Tapos ngayon, patapos na ang first quarter, wala pa rin. Bakit? Sinong inyong pinaglilingkuran? Di ba dapat mamamayang Pilipinong may-ari ng pera? Di ba dapat ipakita nyo na meron tayong mga batas, meron tayong kailangan na mabigyan ng hustisya ang mamamayang Pilipino may-ari ng pera, nagbabayad ng buwis sa ayaw at sa gusto naming lahat, tayong lahat, nagbabayad ng buwis. May trabaho ka, wala, nagbabayad ka ng buwis. Dahil lahat ng ating ginagamit may taxes. Lalo na ngayon, napakataas ng bayarin natin sa gasolina, krudo, dahil mayroong crisis sa Middle East, naiintindihan ko yan. At lahat ng epekto sa ating mga pagkain at bayarin, buwis pupunta sa bayan, pupunta sa gobyerno. Pero yung proteksyon sa mga nagbabayad ng buwis until now, hindi maipakita ng mga otoridad. Yung ating batas ay nandyan, napakalalakas laban sa korupsyon, laban sa mga tiwali, abusadong government official, kontraktor at kung sino-sino, maging politician. Pero bakit wala kayong naipakukulong na malalaking tao? Sabi ng ombudsman noon, mga 10% daw ng mga congressman sasabit. Hanggang ngayon, ang nakakasuhan isa pa lang, si Saldico hindi pa makahuli. Pinagtataguan tayo, pinaglalaruan pa tayo. Yung mga senador na sinasabing merong kinalaman until now, wala pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang maliligayang araw. Tumatanggap ng malaking sweldo, allowance, benepisyo sa gobyerno. Patuloy pa rin ating pinasasarap ang buhay nila. Pero sila ay mga akusado, sila ay mayroong pananagutan base sa mga sinabi ng mga kasangkot, kasapakat sa korupsyon. Wala pa rin nangyayari. Kaya nga ang tanong, bakit nyo ginagawa ito? Pinagtatakpan ba ninyo? Nililinlang, binubudol nyo ang taong bayan? Maling-mali po yan. Sayang. Mataas ang expectation ng taong bayan simula nang i-expose ng Pangulong Marcos noong State of the Nation Address noong nakaraang July, noong nakaraang taon, laban sa korupsyon. Mahiya naman kayo. Yung pala hanggang dun lang. Yung implementation ng paghahabol, implementation ng pagpapanagot, pagpapakulong at mabawi ang pera, wala pa rin. Nakikita tayo. Ito pa yung isang tanong. Sabi ng gobyerno, AMLA
at saka Department of Justice at ICI, marami nang na-recover, maraming isinurrender na pera, maraming ipinahold sa mga bank account, asset na mga posibleng kinalaman sa korupsyon. Nasa na yan? Bakit hindi nyo maipakita sa taong bayan kung magkano ang kabuang inyong na-recover, isinurrender, at pinahold? Baka manakaw na naman yan. Baka ninanakaw na naman yan. Bakit hindi nyo maipakita sa taong bayan, mamamayang Pilipino may-ari niyan, hindi kayo? Kayo ay nandyan, pinapasweldo ng taong bayan, kayo magpatupad ng batas, ipakita naman ninyo sana yung inyong ginawa kasi taong bayan ang biktima dapat paglingkuran. Pati ba naman yan, kailangan pa naming hanapin, dapat voluntary na ipinapakita ito ng mga kinaukulang, ito yung inyong nakumpiska, ito yung isinurrender, ito yung mga pinahol, tapos sabihin nyo sa publiko at sa taong bayan, saan ito gagamitin at sino ang may hawak nito. Sa ngayon, hindi po alam ng mamamayang Pilipino sino ang naghahawak nitong perang ito. Yung mga district engineer, di ba daan-daang milyon ang isinurrender, ibinalik? O nasa na yan? Baka nanakaw na rin yan. Yung sinasabing halos 20 bilyon na mga asset na ipinahold ng Anti-Money Laundering Council at ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nasa na yan? Ano nang status niyan? Yan po ay obligasyon yung ipaliwanag at iparating sa taong bayan. Kasi lahat ng isyong ito, mamamayang Pilipino ang dapat makaalam kung anong nangyayari. Pero kung wala kayong sinabi sa inyong mga ginawa, tapos wala kayong maipakitang ipinakulong until now, abay, anong iisipin ng mamamayang Pilipino? Ako mismo, paano ako magtitiwala sa inyo? Paano magtitiwala ang lehitimong Pilipino na tahimik lang pero naghahanap ng katotohanan at katarungan? So wala pong personalan ito, issue lang, opinion ko ito, idea, suggestion, at interpretation sa nangyayari. Huwag na huwag niyong kalimutan ng mamamayang Pilipino, araw-araw ay naghihintay ng resulta. At maraming resultang dapat niyong ipaliwanag at iparating. Hindi pwede yung wala lang, bahala na si Adan, bahala na si Juan, bahala na kayo kung anong nangyayari. Ba, hindi pwede yung Mr. President. Utusan mo ang iyong mga tao. Gumalaw kayo at ipakita nyo ang inyong ginawa, kakayanan at obligasyon. Kung hindi, dadami ang magdidismaya at hindi ho maiwasang madismaya at magalit ang taong bayan kapag walang nakikitang resulta. Please like and share.